pinipindot kasi mag-i-increase po yun ng error if ever. Katulad sa mga date and time, nilagay niya pala nagpalit na ng taon, 2024, 2025 pala, December pa, tawid na ng 2025. Nalagay niya pa rin yung taon na 2024. So mangyayari nun, there's a incorrect time stamping. Kung binabaril lang siya ng barcode o QR code, mabilis. Hindi ka na magma-manual input. Babarilin mo lang siya ng or i-scan lang ng mga cellphone. 'Di ba ngayon ang mga cellphone is nakaka-scan na using the QR code, 'di ba po? Tama. So it will be increase the time po ng kaya makikita niyo mga nagde-deliver ngayong class no, mga anong tawag doon? Yung mga kila kuya, ang tawag kila kuya tuloy. Basta mga lahat na nagde-deliver po, nakikita niyo nagba-bulk sila na. Yung malalaki na, yung maramihan, kahit ilan po ano niyan kasi nga nag-i-increase 'yan sa ano nila na makakota o kaya maka-deliver sila ng marami, mas maraming kita nila sa delivery fee. So, do'n po yung mga binabayaran natin na delivery fee na minsan 'pag free shipping, sasaluhin po 'yan ng shipper kasi nga, for example, ako si shipper, kapag bumili ka sa akin ng almost 6,000 na item, may free shipping ka. Pero yung free shipping na yun, si shipper magbabayad nung kay delivery. Hindi yung sasaluhin ni nag-order. So yung ganun po mga ganun no, on the increase of productivity. And then reduce errors po. So sa mga manual natin inputting, minsan po nagkakamali tayo sa mga in-input. So on that code generation po, nag-generate tayo ng mga support on scanning, mga less manual input. So that's a part of gine-generate natin ng mga code para sa mga program natin, 'di ba? Nakita niyo po ba ang QR code natin sa ID? Sino po nakakita sa ID niyo sa likod po ng ID niyo? Naka-QR base po 'yan, 'di ba? Nandiyan po yung details ng information po niyo. Emergency contact, anong type ng dugo mo kasi pinakita yung ano dun sa ano mo no, sa laboratory or examination mo nung bago ka ng freshman. Contact number. So pag in-scan yun, malalaman agad kung saan ang details mo. Kahit hindi na siya, kung hindi na mabasa yung details sa taas, yung QR code nababasa pa. So that's a part of reduce errors po na manual input sa mga details natin ngayon, no? That's a part also example. Consistent code structure. So alam mo po yung magkaka-flow ng mga code po kung paano yung flow ng system. Kasi class hindi naman pwedeng print out nasa unahan. Tapos yung magbabasa pa lang ng input nasa baba na. So this one, on the code generation, it will be more convenient sa mga nagpo-program po. Dapat alam na alam po talaga ang flow. Hindi po tayo pwedeng walang alam doon sa flow ng system. So that's a part of also ng as a programmer po is alam natin yung flow. That's for consistent code structure. Nasa programmer po yan na ano po, na way kung paano siya i-encode or ipa-process po. Okay? So that's on the code generation po. Any question on this slide, class? Parang wala naman naka-open camera. Patay tayo dyan. Pag tayo nahuli, dong. Sabi ko sa inyo, dong. Hmm. Pasuyo ng mga camera, ha? So here are types of code generation. This is the template based or the template based code generation. Explain how predefined templates are used to generate codes. So class ito pong template based po is naka-template na. Alam mo mga word po na template, ibig sabihin naka-arrange na po siya. I-input nyo na po ng mga variables, keywords po na kailangan to, how it will be the code generate po. Okay? That's the first one. The second one is the model-driven code generation. Discuss how model like UML diagrams can be used to generate code. Like for example, on the flow charting, how it will be the flow of the system from the start, processing, and connector, decision making, that just like example po. Dynamic code generation, introduce generating code at runtime based on specific condition or inputs po. So dito po sa dynamic code po, it's introduced runtime based po, specific conditions po dito ho. Naka-arrange po to based sa
project details po, kung ano po ang gusto mong i-set up do'n sa code mo, kung paano siya ita-transmission from old system to current system po. Example, yung system ko is naka-DOS command dati po. Yung DOS command, mga CMD, like that. Tapos ngayon po, ko-convert ako sa internet-based or naka-web-based na po yung system ko. So, paano siya ita-transmit? So, kailangan mo mag-code generate po based on dynamic code po o pangangailangan ng bagong system. So, ang gagawin, ikukuha yung database based doon sa dating setup para po ma-adapt ng bagong system. Then naman sa mga ibang peripherals o mga keywords or variables na dinideclare, yun naman po yung kailangan doon para doon sa pag-transmit sa bagong web-based internet transaction po. Okay? So that's an example. Then for this is our types of code generation, template-based code generation, model-driven code generation, and dynamic code generation. Okay, next po. So for the tools and technologies that we have for code generation overview of the popular code generation tools for Human, Gipster, and Swagger Code Gen. So ito po yung mga nagko-code generate po. May mga alam po ba kayo na gumagamit ng mga code generation na nagpo-produce ng mga code? Unang-una na papasok sa inyo, ChatGPT. Any tools pa or mga other na gumagamit ng mga AI support on the code generation class? Anyone? May mga ginagamit po ba kayong tools for code generation? Nag-generate ng mga code para dun sa mga project or mga laboratory nyo? Anyone? Wala po? Hindi nga. ChatGPT lang ang sinusupport nyo. And Gemini, pwede po. Nakakapag-generate din yun. Anyone pa na AI support for code generation po? CC? Meron talaga nun? Anong pronunciation? CC? Chichi? Cloud. Okay. Metasir. AI. Okay. Black box. Hmm? Talaga, meron pala nito. Sorry ha. Meta AI, nakikita ko siya, pero di ko magagamit masyado. Yung Claude, hindi ko masyado rin na ano pa to. Black box. Talaga, meron ba lang ganito? Kayo talaga nakaka-discover kayo ng mga paraan, no? It's your po, era talaga ng mga estudyante ngayon ng mga Gen Z. Makakahanap ng makakatulong for studies. So that's a good naman po, no? For IDEs and plugins, discuss IDE support, code for generations, Eclipse, IntelliJ, and relevant plugins. So sample dito, pinakano natin, no? Microsoft Visual Studio. Yan yung mga automatic plugins na lang, i-install mo na lang yung mga nila, IDE kit para po maka-plugins agad. So that's a part also ng tools and technologies. Frameworks, mention the framework and support code generation like Rails and scaffolding po. So this is our tools and technologies. For the code generation, input specification, discuss what as inputs are needed for code, for generation, example the templates, model, and configuration po. So for input specification class on this one, this first bullet, so dito po, sa mga kinocode natin, di ba po, may dinideclare tayong mga variables if it is alphanumeric, numeric po, para po ano po talagang i-generate na code po natin doon sa mga gagawin na program. Kasi po kapag, for example, pag yung mga pag linagay nyo sa mga text box is incorrect details, ano pong lumalabas ng mga message, error message po? Ano nakikita nyo class kapag ganun, yung mga error message pag mali po yung mga input details po? Miss Caitlin, ano nakikita mo pag pag may mga
maling variables or input na linalagay dun sa isang text box 'pag nakikita mo? Anong message box ang nakikita mo sa taas? Message information. Ano po? 'Di ba nag-login ka, username, password mo, tapos namali ka ng input dun sa character lang na isang character. 'Pag prines mo yung login, anong una-unang nakikita mong message po, message box na nag-i-inform sa'yo? May notification po yun, sir, na incorrect Mhm. po. Okay, correct po. So, that's a message notification po 'yun sa atin as a programmer. Sa normal na tao na naggagamit ng application, it's a notification. Pero sa atin, message information na nag-i-inform na may maling details na pinasok po. On that specification din, may mga template tayong ginagamit, no? For example, kapag may mga request tayo na program, ito lang po yung process flow ng template nila. For example, the username, password, then other details po na ilalagay mo lang doon, no? Sunod-sunod lang po yun. Pero, kung merong isiningit na reporting na kailangan mo siyang ipasok doon on that particular steps, yan po ang gagawin natin na may configuration ka. Bago mo siya i-deploy sa production area or production, kailangan mo siyang ite-testing kung tama yung inputs or peripherals. O kaya, variables, pag rinan mo siya, di mo siya, ang ginagawa ng ibang programmer class ngayon, no, bago ipopost yan sa production, ite-testing nila ng ilang beses yan, mag input ng mga character. Pero, wag na ugaliin class na, for example, nag-update kayo ng system ng code nyo. Ang ginagawa ng programmer, ABC, ABC, ABC as character. Pero dapat itetest nyo as a normal input ng details. For example, yung mga enye, kinakapture ba siya ng text box mo? Special character ba siya? Kasi usually sa Philippine setup ng mga text box, ang may mga enye na pangalan, N na lang nalalagay, di ba? Hindi na siya tinatanggap as special character na acceptable text. Minsan nga, makikita nyo sa ibang mga katulad sa airline, kapag bumili ka ng ticket, kapag hindi ka tinanggap yung ENYE mo at passport mo naka-ENYE, may complication. Ibig sabihin, hindi ikaw yung taong yon. So, dapat dun sa mga airline setup ng text box is dapat acceptable yung may mga hyphen sa taas, yung may mga special character. So, that's a part of also ng input specification natin. Kung ano pa tabang character, dun sa age ba, sa text box ba pag dineclare nyo class, sa tingin nyo, anong dapat input kapag age po? Alphanumeric, ang declaration ng text box, o numeric lang po? Anyone? Mr. Torres, anong pagtanong ko po? Kapag, Dirk, ikaw po kapag age po ang dineclare mo sa text box, age po ang ano ha, value. Anong declaration mo sa ano text box? It's numeric or alphanumeric po? Numeric po, sir. Kasi age po kasi. Okay. Paano kapag birthday? Nilagay mo doon sa description mo sa text box is month, year, and month, date, and year po. Paano ang gagawin mo doon? Is alphanumeric or numeric po? Paano po ba yung, ano po, sir, yung date system po? Yung date system niya naka-declare as month. So, pipili ka ng month. Hindi po siya numeric na month. Tapos, yung date niya, it's a numeric po. Then, yung year niya is a numeric. So, anong combination po nun? Stay ka as numeric or mag-alphanumeric ka po? Alphanumeric na po, sir. Kasi po, word po yung sa month po. Correct. So, ganun po ha. So, you know the ano po doon. Ito pa, sa Philippine setup ng 1,000, anong pagbabasa natin sa 1,000? May
1 Kuwait 00, tatlong 0 at dot 00 sa dulo, no? Tama po ba ang 1,000? Po. Sa ibang bansa po, ang Kuwait po is representation ng dot. For example, pag bumili sa kanila ng ang 1,000 sa atin sa kanila is 1.000. Yung pong representation nila ng Kuwait. Sa atin, 'di ba, ang Kuwait it means na 1,000 na po. Kapag linagay na siyang Kuwait or dot pala po dun sa Americas region po ito ha, South America. Pag 1,000 Brazilian dollar po sa kanila, ang ginagawa po is 1.000. Then Kuwait 00. Yun po ang representation ng 1,000 nila po. So, you know the sequence po na numbers also kung paano mo i-declare based sa ano ng business partner mo po or client. Alamin niyo po kung saan gagamitin lagi ang system ha, kung anong bansa. Kung may mga numbers yan, ano po bang ano niyan. So, meron kang mga restriction kung on Asian country format po. Katulad pala sa mga date, month, and year po. Paano bang setup ng ano po, Asian country? Sa input niyo po ng month, ay ng ano po, birthday. Paano setup ng Philippines po or ng Asian countries? Una ang month or date po. Tama po, month po ang una sa atin. Pero po pag nasa Europe countries po, ano pong una-una nilang ano po, una pong linalagay sa ano, sa details po ng birthday. Okay, correct po. It's a date po muna, month and year po sa kanila. Ganun po. Sa Asian country po, ang pagdagdag ng edad natin is via the birth date. Tama po? That's our culture in the Philippines. Tama ba? Kung kailan ka pinanganak, yun ang dadagdag ang edad mo. Pag pumunta ka ng Korea on their cultural ano po, paano ang edad nila magdadagdag po? Through birth date o their culture na palit ng taon, ng calendar year nila? Sino mga K-drama fanatic? Paano yung ano nila, birthday sa culture ano nila? Anyone? Mr. Requillas, ano po alam mo? May knowledge ka po on the Korean setup ng birthday nila on the cultural panag-add ng edad sila? It's their Wala po. birthday? Ano Wala, pa? sir. Wala pong idea. Okay. So, ang palit ng cultural ng birthday nila or magdadagdag ng edad is pag pumasok ang January 1. Magdadagdag po sila ng isang edad po. Yun po yung cultural ano nila ha, adding age. Hindi po sila katulad sa atin na kung kailan ang birthday mo, dun ka palang mag-add ng kung ilang taon ka na. Doon sa kanila, pag pumasok ng taon na to, January 1, so kung ako po last year 36, ngayon 37 ako agad pagpasok ko ng January 1. So that's a cultural ano nila ha, set up. Kaya may system sa kanila yon na pag palit ng taon, dagdag edad agad, wala dun sa specific na date. Okay? So ganun po ang ibang mga setup ng input data sa mga program. Kaya dapat po tayo class pa nagpo-program, alamin po ang saan bansa ang gagamitin ng system. If it is diversity country na ang gagawin is iba-ibang location ng center, so alamin mo po yun. Alamin mo mga format nila ng pera, kung anong currency, paano ba ang palitan na mangyayari sa currency, ano po. Also, mga shortcut key, yung alam mong mabilis na mga input specification, yun nga po yung kailangan natin na sineset up po yun. Okay? That's on input specification.
generation process to explain the type steps involved on generating code from the inputs. So dito po, kapag dine-generate natin sa mga code natin, usually may mga kailangan tayong tinitingnan na inputs po. Kung tama ba siyang by string or by character or keyword siya ipapasok. So dapat po alam natin yung step by step na involved. Okay po, kung anong nakaka-connect sa bawat isa. Okay? Next is the output code. It is the described typically output and how it generates into development process. Sa output code natin class, hindi po siya agad dinideploy sa production ng walang testing. Ang testing po ng mga programmer is pinapa-input po ng ilang details. Nagiging bad ano lang natin, attitude sa mga nagpo-program is tatype lang tayo ng ABCD, ABCD, ganun-ganun as normal. 'Di ba? Para matest lang yung text kung gumagana yung text box. Pero dapat po kapag ganyan nasa ano ka na, nasa deployment ka na ng work mo or as a programmer, sumampol ka talaga ng totoong pangalan na alam mong, for example, may binago ka doon sa declaration ng isang output na kapag nag-generate ng report is nakakapag-generate na ng mga enye, yung may mga hyphen na pangalan, yung may mga dash. For example, si Miss Kate na sample kita ha. So, sa PSA, o kaya doon sa marriage contract niya, for example, kinasal na si Miss Caitlyn, 'di ba? Nagpapalit siya ng apelyido. Gusto niya doon sa format ng family or ng last name adaptation ng ano ng last name ng asawa. Mayroon pong rules ang Philippines po, tatlong setup 'yon. Pwede mo ma-maintain Miss Caitlyn ang sarili mong apelyido, pero ipapalitan mo lang status mo as married. Pwede naman pangalawa, pwedeng gawan nung may hyphen. For example, yung ano ba pwede nating ano, Miss Kitty na gagamit lang ako ng apelyido ng classmate mo ha, pero hindi naman totoo ikaw yung magpapalit ng apelyido ha. So for example, si Miss Kate, Guarana, ano ba yung pag-pronounce ng Guarana Raet, dash Raet. So example lang po ha, as example ng apelyido po. Yan po yung sa hyphen, yung may mga special ano po na sabi nga ng iba is pasosyal na apelyido. Yung pangatlo, pwede mong i-adapt yung apelyido ng asawa mo. So ganun po yung ano nung sistema ng how it will be the input po. Kung tama ba siya, babasahin ba yung system, yung flow, tama ba yung input mo, meron ka bang kailangan i-test pa. So bago i-deploy yan sa production po, maraming test na gagawin yan. Kaya nga po pag may mga nag-upgrade ng system, katulad ng kapag meron, alam niyo yung nahahack yung mga account o kaya yung GCash, pag nababalita sa news na nagda-down sila, dahil po yan, meron yan napasok ang firewall nila. Ibig sabihin, may mga pumapasok na mga ng hack po ng account ng sarili ng system or firewall nila is nabubutasan. Kaya minsan po, pag nasolusyonan yan, nagpa-firewall ulit. Kapag di na nasolusyonan, mag-hire sila ng third party na pwedeng solusyon. Yun nga lang, yung mga dating internal ano nila ngayon, ang ginagawa ng ibang company ngayon is nag-outsource na lang. So, nagpapasupport sila sa ibang company na katulad ng mga shared services, mga call center na tinatawag o BPO. Yan po nagsusolusyon dun sa mga problema nila na hindi po masolusyonan ng sariling kumpanya. Kaya ina-outsource po ang mga trabaho. Meron din po dyan na ginagawa sa apat na trabaho sa dating kumpanya, apat ang gumagawa, ililipat sa shared services o BPO, isang tao lang gumagawa. So that's a part of also ng ano nila ng mga testing kung kaya ba siyang gawin ng system o kayang gawin ng i-outsource. So diyan po nagbe-benefit ang mga outsourcing na company po. Okay? So on the output also may mga test period yan class ha. Pag may phase 1, phase 2, phase 3. Kaya may mga tinatawag na phasing tayo magta-transition. From phase 1, ito muna ng production team ang magta-transition. Phase 2 is yung finance. Titingnan natin kung yung system ng phase 1 is mag-a-adapt sa phase 2. Kasi kapag nawala ng phase 2, ibig sabihin failure na po ang phase 3 and phase 4 kasi di po napag-connect ng dalawang phase 1, phase 2. So that's on
output code po na sample lang ha. Okay, next po. So here are some of the advantages and disadvantages of code generation. Advantages, it's a time saving. So dito po sa mga nag-i-invest po ng mga company na nagmamakro, nag-AI po ng support or mga Internet of Things or IoT natin. Yan po yung mga nagsisave po ng time ng ano natin. Pwede ba nating example dito? Sa immigration, sino po nakapag-flight na po ng international? Anyone? Nakalipad na po palabas ng bansa? Pwede po mag-raise hand. Wala pa po. Wala pa class? Kahit isa? Wala pa po. Kahit bakasyon? Okay. Paano ko i-describe sa inyo? Pag babalik kasi kayo class ng bansa, hindi na po kayo dadaan ng immigration ng Pilipinas. Yung as in tao, face to face. Ang gagawin niyo po sa immigration sa NAIA 3 at NAIA 1 po, pipila lang kayo doon sa may kiosk ng scanning. I-scan niyo po yung passport niyo po na front page, tapos thumbnails niyo po dito po, i-capture lang yan, tapos pipicturean kayo. Hindi na po kayo interviewin ng taga-immigration. So makakalabas kayo agad ng immigration. So that's the easiest po. Kaya sample dyan, time saving kasi hindi ka na interviewin, wala lang tatak-tatak, questions pa. Kaya po wala nang masyadong pagpauwi. Pagpaalis lang ng bansa, medyo mabusisi po ang Pilipinas dahil sa human trafficking, for example. Time saving also, sino pa nagda-drive? Dito pa. Nagda-drive po ng kotse, dumadaan sa South Luzon Expressway or SLEX. Ooh. Pa kayo nakakapag-drive or mga passenger, princess sa kotse? Sino mga sumasakay dun sa mga nagda-drive pag mga pupunta ng north, 'di ba mga taga south tayo. Pag pupunta ng Makati, pupunta ng Pasay, MOA, ano pa ba, Greenbelt, pumupuntang ganun. May mga sumasakay po ba may napapansin ba kayo sa toll gate po if ever? Pag sa kotse o kaya pag bus na lang, napapansin nyo, 'di ba may umaangat na barrier doon? Nakikita niyo po ba 'yun, class? Yung boom, sir. Yung parang siya, barrier po na gumaganan, no? Okay. So, yan po, dati, kasi nag-work ako dyan dati pala. Minamanual namin yung pinipindot yan. Pag nakabayad ka, pipindutin namin yan para umangat lang yung barrier. So, nagkakos ng time-consuming pagbabayad ang tao. So, sa development ng code generation, example ko po, is gumawa ang system ang South Luzon Expressway na kapag meron pong RFID sticker na nasa unahan ng kotse, parang po yun, sticker sa taas, pag na-scan na po or radioactive po yun, parang signaling system po ang ginawa nila. Pag natapatan po yung sticker na yun sa taas, aangat yung barrier. Tapos, kukunin yung tamang koleksyon ng pera. So, double purpose, koleksyon ng pera, walang magnanakaw na ng 'di ba, mga sobra-sobrang sukli. Saving po 'yon at wala pong magiging tawag doon, nagnakaw ng theft or sa company. Second, hindi na po siya pipila ng mahaba, yung matagal ng panunukli, tapos yung ganun, automatically aangat yung barrier. Pero may pros and cons yun. Advantage, time saving, pero maliles yung manpower. Yun naman po yung doon, class. Disadvantage nun, kasi mawawala na yung mga trabaho ng tao kasi wala na mag-operate. Ang gagawin, more na lang, RFID convenient. Kaya po nung nabalitaan nyo, class, na nagkaroon ng i-implement ang buong RFID sa buong South Luzon or North Luzon Expressway is mawawalan po talaga halos lahat ng trabaho ang nagtatrabaho sa mga toll gate po. Ang maiiwan na lang dyan mga traffic enforcer, mga naglilinis, tapos yung mga bisor nagbabantay sa mga toll gate, yun na lang po ang naiiwan. Hindi na siya katulad ng madaming tao. So, that's an example ng time saving po, okay? For error reduction,
Ano ba mga advantages ng error deduction? So, sample ko dito sa company namin ha. So, ako po, may handle ako ng mga team members ko na nasa 22. May mga checklist kami kung paano mag-process o tinatawag na Standard Operating Procedure or SOP. Kung paano i-process ang isang shipment, kini-create. So, pag minamanual namin yon, medyo time consuming at nagkaka-error kasi sa commodity description ng shipment, kapag nagkamali ka ng commodity description, tapos in-export mo yan, tapos dumating yan sa US na may maling description, babayaran mo yung correction. Almost $5,000 po yun. Kasi itatambak pa yan sa warehouse, di yan i-deploy, magkakaroon ng warehouse fee. So, mga charges ganun-ganun. So, ang ginawa para mag-reduction po yung error, ginawa po ng team namin is gumawa ng template per shipment per customer. For example, si Miss Caitlyn nagpadala ng makeup niya na gawa niya dito sa Philippines papunta ng US. Tapos ang nagkaproblema, ang cosmetics ang dapat description doon as a general, ginawa siyang perishable goods. Yung perishable goods, example dyan is mga banana, pineapple, ganun pag-declare. Hinanapan ng documents. So nalaman, ay cosmetics pala to. Bakit maling description pag depart sa Philippines? So may mali. Pagdating ng US, itatambak. Yan. Tatambak yan sa warehouse. Eh, paano kung ang makeup mo is para sa mga fashion week ni Miss Caitlyn, di ba? Kung nag-support ka sa mga sponsorship ng mga Miss Universe, kaya si Miss Caitlyn naging sponsor ng Miss Universe sa makeup ng Miss Universe. Fail yon. Ibig sabihin, may error doon. Kasi, bakit nagkamali ng description? Sasabihin ng agent na nag-create. Kasi po, alam ko po ang ang makeup po is perishable. Perishable siya, pero hindi siya as nabubulok agad. Kaya po yon, may mga knowledgeable error po. So nagkakaroon kami ng mga root cause analysis. It means RCA po yon, hahanapin ang cause at i-correct po ang tamang procedure. So dito po sa code generation po, kapag nakikita na lagi nagmamali doon sa text box na yun, for example, or doon sa description na ginawa, dapat po i-correct yon in a way na dapat ma-adapt po ng system. May example din dito ha, sa team ko rin. May isa akong agent. Graduate siya ng isang computer course. STI yata o AMA yun. Nagtrabaho sa amin bilang computer science siyang graduate yata IT. Gumawa siya ng system or ng macro para ma-generate yung mga report na dumarating, nag-import at export. So, okay, natuwa kami kasi napadali yung trabaho namin. Pero, every year, yung identifier or for example, yung student ID is nag-i-increase yun ng number. For example, ang sinet up niya lang is 6 numeric number ang identifier ng kada shipment. Eh, pagdating ng next year, ginagamit niya pa rin, hindi niya in-improve. So, nagkaroon ng 2 numbers na missing sa identifiers kasi nagdagdag na nga. Marami kami siniship in a daily basis eh. Pag-generate ng report niya, gumawa siya ng macro, sabi ko, tanong ko, nagawa mo na yung report? Opo sir, na-send ko na po. Bumalik yung business partner, sabi niya, ang daming error ng report na to, may mga kulang-kulang na numbers. Yung nalaman namin, siya pala gumawa ng macro, ng sarili niyang macro. Para kapag clinic niya yung button na yun, pwede siya mag-overbreak ng almost 4 hours. 4 hours na nag-break ka, 'di ba usually 1.5 lang ang break natin sa mga normal corporate. Nakakagawa siya ng 4 hours na break. Pwede siyang matulog ng 2 oras at nakakakain ng 2 oras. Sabi ko, saan ka na pupunta? Bakit pag-click mo ng button, nawawala ka na? Yung pala, yung laptop niya is nakaset up na nagra-run ng report. Ayun, na nag-RCA kami, RCA, nalaman namin na yun, natutulog siya, ginawa niyang na yun, reporting. Kaya nun, minemo at for subject for dismissal kasi manipulation ng report at data. So, dapat ganun po ha. So, may error reduction, ayaw ko pa naman ng mga RCA kasi may mga fishbone analysis, saan ba may kulang, may kasalanan ba ang supervisor, may kasalanan ba ang tao,
kulang ba sa manpower, mga gano'n, ire-reduction 'yun. Kaya sa mga programmer ha, maging mapanuri, gamitin ang kaalaman sa pagpo-program hindi sa katamaran. Huwag gawing tools para mapadali, alam ko mapadali yung trabaho, pero huwag naman ginawang, pang-trigger ng katamaran ng tao. Alam mo 'yun, yung parang alam mo nagtatrabaho ka, you need to be more ano po ha, a responsible person. Okay? Huwag naman mandaya. Puwede naman gumawa ng macro, alam mong hindi ka maano naman mapipilayan or maano ka, masisiraan, okay? Next is consistency. So, consistency dito sa advantages kasi puwede mong i-maintain ang mga code mo, puwede mo siyang i-improve on a version by phasing nga sinasabi ko kanina. Habang bago mo siya i-deploy sa production, alam mo yung magiging flow, okay? Disadvantages, learning curve. So, as a programmer or mga magiging computer student, 'di ba ang learning curve mo, paano ba adjustment? Paano mo ba i-a-adapt yung bagong system kung hindi mo naman siya ginagawa on a daily basis, 'di ba? Kayo po, paano bang magiging learning curve niyo ngayon class kapag galing kayong college at papunta kayo ng corporate world na, as in nagtatrabaho na kayo? Anong mga adjustment na kailangan niyong i-take or mga learning curve po? O, una, sabihin ko na, time management. For example, paano niyo matututunan na makapunta sa opisina ng mas madali o makakahanap ng oras? For example, ang trabaho mo is from, Muntinlupa papunta ka ng Pasay, ilang oras bang iaalat mo? Sa learning curve mo naman sa programming, alin bang babasahin mong mga programming language ang kailangan mong pag-aralan? Okay, so that's as example po. Potential for over-reliance po. Yan yung example ko kanina 'no, nung nagre-rely ka na lang sa macro at hindi ka na gumagawa, hindi mo na alam yung knowledge nung flow ng system mo. So, 'wag masyadong maging over-reliance po sa code generation po kasi alam niyo naman po ang ating mga system is nag-a-upgrade or nagde-develop po, okay? Customization limitations. So, sa mga customization, limitations, for example, yung mga hanggang user ka lang, 'di ka puwede mag-extend papuntang reporting kung ibibigay sa'yo yung code ng visor mo. For example, kung user ka ta's yung super user gusto mong ma-aim, kailangan mo siyang pagdaanan pa. Eh, ngayon sa mga code generation po 'no, may mga restriction tayo sa account. Hindi ka agad puwede di ka puwedeng gumawa ng isang part na yon na hindi approve ng nakakataas sa'yo. Sa part ng programmer po, in-authorize minsan ng iba, pero depende sa internal arrangement ng company. Pero may mga restriction po sa mga system na ginagawa. Okay? So that's on the part of advantage and disadvantages po. Okay? Okay, this is our best practices. Maintainability. So ensure the generated code maintainable and understandable. So as a part of programmer na gagawa ng mga system, ano po bang magiging proper indoor nito kapag nagme-maintainability tayo? Anyone who can suggest or any thoughts sa maintainable and understandable po sa first one? Sa'yo, Miss Caitlin. Anyone pa? Pwede ba Grace ng iba? Wait lang. That's a screen. Si Caitlin, nakausap ko na si Caitlin. Kasi iba din, parang ay iba tulog na eh. Si Mr. Piolo Parani. On the maintainability, ano po ang pwede mong gagawin sa sa best practice ito na maintainability? Ano bang dapat on a proper way para dun sa ensure generated code maintainable and understandable? Siguro sir, lagi po i-check yung integrity pati na rin yung kung updated ba yung library na ginagamit mong code. Correct. So, may mga tayo 'di ba sa mga server
kung paano natin ilang taon ba siya puwedeng i-store do'n, puwede ba siya extend kasi kung may mga host na ano 'no, for server, tama naman po 'yan, maintainability naman po ng lahat ng ano natin. Ano pa? Anyone pa po? Mr. Mr. Elioso, Hello, any sir. input po? Maintainability po, sir. Mali. Meron po, sir, napuputol po kayo. Mr. Avenue, any input? Ano po? Yes, sir. Sorry, sir, nasa biyahe pa po. Di ko po marinig yung ano. Sorry. Dapat po readable po yung code. Readable. Ay, napuputol ba ako? Yes po, sir. Wait lang. Wait po ha, check ko ang internet ko. Dapat po yung code understand point of view of ng programmer po. Okay, tama. So, yun po. Dapat po palit. Aalis na ako at si Mr. Elioso yung papalit si Mr. Torres sa akin. So, dapat po yung handover ko na code is understandable. I-explain ko kung paano yung flow ng system. Kasi kapag nasira ang system na yan at hindi mo na-document yung pasa sa lahat po ng pag-uusap, wala pong verbal ha. Dapat po tayo is nag-uusap in a way na naka-document. So, dapat may minutes of the meeting, also the documents, yung SOP or Standard Operating Procedure, accountability requirements sa work. Bago ako palitan, 60 days po ako naka-render. Tapos, ibibigay ko po sa papalit sa akin, 2 TL po ang pinagpapalit. 2 TL ayos, discussion, documentation, and then minutes of the meeting po. Lagi po yan ganyan, ha? As example po yun dun sa maintainability. Okay? Objection 2, for example, yung mga letter ng student ID natin sa sa registrar. So hanggang ilang digits lang yun, 8. So kung dating ng panahon magge-generate ng mga code diyan ay ng student ID, dapat i-expand mo yung numbers of So pwede pong gawin version 2.1. Ganun na po 'yan. So specific lang kung doon sa version 2.1, alin bang binago mo lang. So the character numbers and the
Naputol po ba? Wait lang, classmate, tumatawag lang. Ayan, class, sorry. Wait lang po. Sorry, ano tayo? Para matapos na, last page na lang po. So for documentation, properly documents the code generation process at the generated code. So yun po yung kailangan po dito ha. All transactions po will be documented. Lahat po, lahat ha. Kahit yung mga code na generate nyo. Kung kaya nyo pong gawa ng PDF file or soft copy file na hand-overing on the documentation, pwedeng soft file or hard copy para po may ebidensya. That's the essence po ng hand-overing. Kapag umalis ka ng kumpanya or papalit ka na po or ibang project na hahawakan mo, ililipat mo sa ibang programmer po yung hahawakan mong project. So it's a part ng transition po ng best practice po natin. Okay? Una, maintainability. Second is the customization. Third is the documentation. Okay po? On the future code generation, AI and machine learning, discuss how AI is shaping the future of code generation. Anyone knows class, ang ano po natin sa AI or mga machine na ginagamit currently ngayon na nakakatulong sa atin. Sample, ChatGPT, nakakatulong na sa mga research nyo. Anyone pa po ng mga machine learning or AI? Mr. Torres or Mr. Requillas, any inputs? Parang sila yata ang estudyante ko lang. Yung iba din na nagsasalita. DeepSeek. Alam po yung DeepSeek na yan? Sige, explain mga Mr. Elioso. AI tool po siya, sir, ng Chinese based po. Mhm. Yung parang ano rin siya, sir, Chinese based? GPT. Mhm. Ah, Ganun same po, version sir. siya ng ChatGPT pero okay. Sige po. Okay po. Anything pa kay Malate, Grammarly po sir for sentence checking. Okay. Anything pa? Thank you Mr. Malate and Mr. Rioso. Sa iba pa po. Any AI or machine learning po? Notion AI. Ano po yung Notion AI? Explain nyo nga po, sorry. Sabi ni Cendric, ZZZ code. Ano po yun? ZZZ code na yun. Sir, ay ano mo po kung anong gamit mong language itatype mo. Tapos mag-write ka po doon na gusto mo ipagawa sa kanya, sir. Kung saan na magge-generate po.
Okay. Sabi ni Mr. Torres, Gemini, correct. Currently po si Google, yan po nag-invest sila sa AI na tinatawag na Gemini. Copilot, Gemini, and Leo, same as ChatGPT. Thank you, Kay. So, that's an example ng mga AI machine learnings natin, no, na na-develop through the years na mapadali yung mga trabaho natin sa buhay-buhay. Tama po? Okay, trends and innovations po. Mention emerging trends and innovation in the field po. Any ano po, input dito class. Mga trends and innovation po. Yung mga simpleng innovation natin class na alam nyo po na nakakatulong sa inyo sa araw-araw. RFID, sir. Pwede sa mga nagda-drive or may mga sariling kotse. Anything pa? AI, sir. Ano po? Anong feelings? Bakit ng feeling? Sample natin, yung mga GCash, Paymaya, ano po ba naging tulong sa atin yan nung na-innovate siya? Fast transaction, sir. Correct. So, hindi na tayo pipila sa mga bangko para magbayad ng bills. Pwede ka mag-transfer ng pera sa bank account mo kung may pera ka na generate sa mga income mo or nagla-live selling ka, 'di ba? Yung mga pag ano yun? Sa Facebook, 'di ba? Pag kumikita ka na, pinapasok sa PayPal. Pero kung wala ka namang account sa PayPal para cash out, so anong gagawin mo? Ita-transfer mo sa mga mobile banking mo, 'di ba? Is a more innovation also. Ano pa? Doon sa mga ordering system natin na ginagawa ngayon sa market. Shopee po, tsaka Grab. It's a good example also. Kasi dati, no, hindi naman tayo mahilig mag-online shopping eh. Yung katulad ng Lazada, Shopee, TikTok Shop, o mga girls, Shein. So that's an example ng innovation na nagla-live selling na po sila online. Tapos nagle-less na po yung gasto sa pagbayad ng mga kiosk or yung mga pwesto sa mall, 'di ba? Kasi ang renta sa mall nasa almost 20,000 a month. I don't know sa ibang mga brand na mga hawak, pero ang alam ko sa mga malilit na pwesto, mga 15 to 20k a month 'yon. Yung walang sariling walang sariling store na yung kiosk lang sa gitna. 10 to 15,000 ang bayad sa mall in a monthly. Paano pa yung kita mo doon? Bayad sa tao, bayad sa kuryente. So, through innovation po ng mga live selling ngayon, ang ibang mga nagbebenta po is through live selling po. So, katulad ng mga yellow basket daw sa TikTok, yung mga seat sale, katulad ng mga seat sale din, di na tayo pumupunta ng airline o kaya bus company para magbili ng ticket. Naghihintay tayo ng mga seat sale, pwede natin. For example, si Mr. Torres, yung nanay niya or mga kamag-anak niya gustong magbakasyon sa Boracay. So, gagawin ni Mr. Torres, titingin na lang siya sa website, titingin ng mga seat sale. That's it. I-fill-in mo lang mga data. Di ka na pupunta ng airport para bumili ng ticket, di ba? That's a part of innovation ngayon sa mga website. Also, the payment, di ba? Mobile banking ngayon, di ka na maghihirap sa pipila sa kuryente, tubig, internet, pwede mo nang bayaran through mobile banking. So, yun po yung mga innovate natin. Yes, the 5G network also. Nakatulong din yan po yan. Ngayon, no? Sino may mga 5G ng phone dyan? Taas nga ang kamay, yung may mga 5G. Ay, wow. Mahirap talaga ako. Hanggang 4G lang po ako, ha? Yung mga LTE po dyan. Ay, sino na pala dito sa inyong class ang may parang na, eSIM na ang tinatawag. Hindi na yung SIM card ang pinapasok sa phone. Meron po ba sa inyo naka-eSIM na dito? Ay, wow.
Grabe naman, Kay. Okay. That's a part of a good innovation din po yun, no? Hindi na nag-generate ng mga ano po, ng SIM card. Sino na po dito nag-try na from globe na number, pinadivert papuntang smart? Meron po ba nag-action sa inyong ganon? From globe na number po, tapos ililipat mo siya ng smart? May ganun na pong technology ha. Na galing kang Globe subscriber, papalipat ka po ng smart. Pwede po na yon. I-request mo po yun sa future provider. Tapos papa-change ka. May mga documents lang kayong aasikasuin. So that's a part of bagong innovation po ngayon sa mga SIM cards. Okay, so I think that's all for our future and generations. So I hope may mga ma-input pa kayo sa susunod na discussion. It will be more good discussion on our class. So next. So ano na tayo? Kasi 30 minutes na lang, it will be dismissed. Attendance. Nakapag-attendance na po ba lahat? So sa attendance, off camera muna. Tapos pag tinawag po, open camera ha. May 9 pa po, hindi pa Agbolos, Caballero, Guarana, Mendoza, Parani, Salgado, Tapalya, Silvestre. Di pa po nag-attendance. Attendance tayo via last name po. Okay? Mag-open lang camera ha, yung itatawagin po ha. Agbolos, Justin Matthew. Wala po. Judimar Akinta. Present, sir. Jana Arnaiz. Present po. Saki Lee Avenue. Ingat sa biyahe. Jonalyn Avila III. Present po. Iris Anika Bragas. Present po. Jericho Bunyol. Present po. Ano po pronounce nito, Justin? Present po. Apo, Mr. Present Bunyol. po. Yes, okay na. Okay na. Kalma. Galit na galit. Mr. Caballero. Wala. Pia Teres Canlas. Present po. Jose De Castro. Present po. Prince Jabe Dulabin. Present po. Earl Vince Ilioso. Present po, sir. Angelo Estrada. Present po, sir. Michael Jeff Fuentes. Present po. Aljem Gahuman. Present po. Caitlin Kate Guarana. Gaurana po, sir, present. Guarana. Okay, Gaurana. So, request 15 sections. Sige, tatandaan ko masyado Caitlin pasensyan mo na. First name lagi natatandaan ko lang. Okay, Joseph David Genelaso ba? Pronounce po nito? Opo, sir. Present po. Okay. Belia Donna Giliena. Present po. Jacob Hernandez. Present po, sir. Angelo Huwit. Sir, present po. Ano pa doon? Paano pronounce ito, Miss Lorico? Paano pronounce ang first name mo? January po, sir. January. Yan naman ako. Present si January. Ferdinand Mabalatan. Present po. Arthur Bernard Malate. Present po, sir. Aaron John Malto.
Angelo Lan Manrique, Present po. Jimwell Ivan Marmeto, Present po, sir. Christian George Mendoza, Present po. Charles Joven Mel Flores, Present po, sir. Mr. Mel Flores, Von Saver Mosquite, Present po, sir. Mark Anthony Napili, Present po, sir. Aliyah Eunice Navarro, Present po. Ronemy Nerbiol, Present po. Verlin Jade Opina, Present. Verlin Present po. Engelbert Ocale, Sir, present po. Kala ko si Engelbert babae na. Sorry. Ubina, okay. Engelbert. Mark Brian Oliveros, Present po. Jarcy Orgalino, Present po, sir. Piolo Parani, Present, sir. Mark John Parcon, Parcon, present po, sir. RG Piamonte, Present po. Cendric Pontipedra, Present po, sir. Kent Gabriel Kilaw, Present po, sir. Aliyah Faye Kisana, Present po. Ramil Rait, Present po, sir. Mike Jester Ribadulia, Present po. Depech, tama po ba? Yes, sir. Depech Requilias, Present po. Christian Ripalde, Present po. Harry Kane Sakdalan, Present, sir. Sakdalan. K. Rila Salgado, Present po. Ellie John Sarcilia, Present po. Maria Christine Sarmiento, Present po. Giro Silvestre. Okay. So, present po. Okay. So, 1 will be present, 0 is absent po, ha? 0.5 is late. Attendance, August 18. Apo, natawad ka na po. Di ka lang po sumagot. Miss Santa Ana. Ay? Natawag ka na ba, Mr. Torres? Hindi pa po, sir. Hindi nga. Bakit wala ka dito? Wait lang. Last time naman to. Wait nga. Check ko nga pangalan mo kung nandito sa master list. Na-add mo naman to, di ba? Torres. Nandito ko naman. Check mo nga kung na turn in ko na yung ano mo sa attendance. Torres. Nasa GCR din po kasi. Nasagutan ko na po yung attendance. Sige po. Okay. Santa Ana nandito. O nga.
Kita ko na. Tapalia. Present po, sir. Santa Ana, okay na. Dirk, Jayfer Torres. Bilyardo. Present, sir. Sige po. Ready na po for attendance. Capture po ng natin. Wait, send ko lang po itong attendance. Open camera na po. August 18. Okay po. Ready? Ready. Okay. Ready na po. Start. 1, 2, 3. Okay. Prepare for second shot. Wait lang po. Wait. Second shot. Save ko lang po. Save. Second shot. Prepare po. Okay, start. 1, 2, 3. Okay. So, yun po ha. Paalala po ulit ha. Sa Thursday po, it's holiday. Tapos sa 25, it's holiday po. So, wala tayong masyadong pasok po ng that day po. So, pabasa po ng mga ipopost na mga subject po natin sa GCR. Para po sa Thursday po, mapag-usapan natin yung mga next Thursday po. No? Kasi Thursday this week, wala tayo na. Tapos Monday, wala rin po. Sa next meet up natin po. Ha? So, yun lang naman po for today. So, ingat po sa lahat. Thank you so much for your participation for today po. Ingat po sa lahat, class. Bye-bye. Thank you, sir. Yes po, napili. Ay, nawala. Yes po, Mr. Requilias. Sir, may concern lang po. May tanong lang po ako. About po dun sa nakarang meeting po natin sa class participation and naka-missing po kasi sa GCR ko nandun naman po ako. Wait lang. Pakita ko sa'yo. Wait. Para maano natin. Sige po. Kung sino lang pong sumagot dun sa class participation nakaraan, yun lang pong may score na 1. Okay, wait lang. Sige po. Nag-graded ko lang dun si Silvestre, sa Aquinta, si Bernard at si Nebriol. Kasi 'di ba po yung quiz natin, kung ano po yung 'di ba doon tayo nagtawagan po ng class participation. 6 lang naman po yung questions. Opo. So yun lang po yung may grade ko sa class participation. The rest po 0 po yun, wala pang class participation. Sa susunod na class participation po, pwede po mag-participate po. Okay? So, hindi na to magiging missing, sir? Apo, 0 lang po ilalagay ko po niyan. Ito turn back ko po na 0 po. Okay po, sir. Thank you po. Sige po.